Senado nakaraang araw. Ano po ang key takeaways po ninyo sa kanya pong guesting sa Senado? Well, katulad rin ako ng isa sa mga sumunod doon. That was a working day, pero napupuna mong ang feeling mo parang lahat nanonood, no? Matapang as usual ang ating dating Pangulo at pinanindigan niya yung programa. Alam mo, MJ, very clear na sinabi niya, I take full responsibility for this. At natutuwa ako dahil consistent yung sinasabi niya sa mga kapulisan at militar. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit hanggang ngayon hindi nila maintindihan na ang bawat Pangulo may kanya-kanyang programa. May kanya-kanyang paraan kung paano gampanan ang mga programang yon. Dito lamang, panay, kung babalikan natin kasi, yung DDS, 2016 narrative yan. At yung pagpunta ni dating kalihim Laila de Lima sa Davao was essentially para sa kampanyang naratibo. So, hindi ko maintindihan bakit yung kampanyang 2016 ay patuloy na nabibigkas sa halls of Congress, no? Tama yung sinabi niya, kung ako'y nagkamali. Good morning po sa lahat. So, ayan, nagbalik po tayo ng live stream kasi bigla ang brownout dito. Parang nag-change power yung dito sa bahay namin, sa studio natin. So, good morning po. Good morning. Then, huwag po natin kalimutan i-like ang video ito. So, ayun. Yun lang po. Paki-like lang po ng video. Tuloy. Hindi kasuhan nyo ako. Hanggang ngayon naman, wala tayong nakikitang kaso. Kasi yung kasong ganyan na fina-file mo sa dating Pangulo, na ginawa niyang one of the key programs ng kanyang administration, ay kailangan niyan hindi lang preponderance of evidence, but beyond reasonable doubt. Na talagang programa niya na patayin yung mga dyan sa war on illegal drugs, no? Nakita rin natin noong kanyang pananalita na clearly ang pinoprotektahan niya yung mga biktima. Sa tingin ko merong fundamental na philosophical difference kasi yung isang senador was aghast, nagulat, na-shock, na ang ibig mong sabihin ang pinoprotektahan mo ay yung mga ang talagang kinakuan mo, ang dinidiin mo yung kriminal. Kriminal na nga, di ba? Kriminal na. Kung nahuli mo sa akto, kung nakakita ka ng drug den at talagang labas ang pagtitinda, anong gagawin mo? It's before your eyes. A crime is being committed. So, ako'y natutuwa. Sa tingin ko, lahat na nanood ay natuwa. Na-miss natin ang Duterte manner of communicating. Makita mo, kahit sa halls ng Senado, nagpalakpakan. Natuwa rin ako dun sa presser kasi nakita mo yung darling siya ng media. Hindi naman siya ay isang leader na hindi mahilig sa PR, at throughout his term parati niyang binabatikos ang ilang member ng media, pero despite of that, wala siyang pinakulong, wala siyang pinaalsan na kung ano-ano, at respeto niya yung role ng media. So makikita mo yung endearment sa media sa pagtatanong, sa mga lokohan nila. Nakita ko nga ikaw doon, si MJ yata ang nagmo-monitor na napakaganda yung banter with media. Hindi siya yung after 6 years na parati niyang sinasabi, bakit ba mali ang inyong inuulat? Pero yung press conference na yon, nakita mo na naging endearing ang Pangulong Duterte sa lahat ng, whether mamamayan ka, media ka, at nakita natin na yung mga kasundaluhan, lalo na yung mga dati na naging chief of police, parati niyang sinasabi, ang barometro ko kung anong ginawa ko sa Davao, yun ang ginawa ko sa bansa. Kung nagkamali ako, inaako ko
ang pagkakamali. At sa akin, MJ, ang very telling doon, yung sinabi na hindi ka naman nag-mayor, hindi ka naging prosecutor, hindi ka naging presidente, hindi mo na sinolbahan ang problema sa komunidad. Yun telling, kasi ang malalim ang hugot nun. Ma'am, anong take away nyo doon sa pag-ako niya sa sole responsibility sa drug war? Siyempre, umakto ang pulis base sa mandato ng chief executive at doon sa hearing malinaw na sinabi niya, inaako niya ang buong responsibilidad. Napakalalim din doon, ma'am, considering na PNP ang binabanatan sa issue na yan. Oo, MJ, alam mo, pag leader ka kasi, lahat na nangyari sa iyong administrasyon, you should be responsible for that. I think yan yung mantle at heaviness of being a leader, especially in our country, no? Ang pangulo, very leader-centric tayo. Hindi nasusulbahan ang problema kung hindi ang leader mismong pumupunta doon at talagang yung makikita mo yung political will niya sa pagtuturong gawin nyo ang trabaho nyo. Malalim yon kasi inako rin naman niya na meron na mga naging problema, hindi perpekto ang kanyang administrasyon. And for that matter, walang administrasyon na perpekto, whether dito sa bansa natin o sa ibang bayan, no? Merong kang, nung nag-test na umattend siya doon, nag-testify siya sa committee, meron na siyang hindsight. Hindsight 2020, very clear ang vision. So, sa tingin ko, naging frank siya. Sa tingin ko, yun talagang pag-leader ka, you really have to take hold of it. Whether ang nagkamali ay yung mga tauhan dun sa ibaba, basta sa kanya, very clear, dun kalaban kita kung kriminal ka. Ayoko may mamamatay, ayoko may masusugatan, di ba parati niyang ulit ng ulit ng pagsabi, not in my watch. Which means, tumino kayo. Ngayon, kung nagkaroon ng problema sa operation, saludo ako dahil inako niya. Pero hindi mo naman masasabi na inutusan niya yung foot soldier na patayin mo. Ang sinabi lang niya, kung maglaban, diba? Self-defense na yun eh. And really, in an operation, marami nangyayari. Wala namang lahat ng operation ay successful. Parating may problema yan. Kasi it's a police operation. So, kailangan natin tandaan yon. And yet, challenge niya ang Senado. Kung sa tingin nyo ako'y nagkamali, filean nyo ako ng kaso. Nakita naman natin yung mga parents, yung pare, no? Ang akin, kung propaganda lamang yan, hindi yan uubra sa korte. Ngayon, kung meron kayong proof beyond reasonable doubt na inutos ng Pangulo na, patayin nyo si Malutikia, yun. Madali yung, anong tawag dito, madali yung desisyonan. Pero, kung ang sinabi niya, kung naglaban in an operation, di ba? Kaya nga parati niya sinasabi, bumunot ka ng baril. Lumaban ka. Kasi pag naglaban ka, ang armadong unit ng ating pamahalaan ay may right. Kaya nga binibigyan ng baril ang mga pulis, di ba? Yun nga lang, pag may umabuso, kailangan managot rin. Yung nang abuso, hindi yung commander-in-chief. Kasi sa operation, wala naman doon ang Pangulo eh. So makikita natin, among the president, kung babalikan natin ang tanaw lahat ng mga presidente post EDSA, makikita mo, meron namang mga operations na hindi naging maayos. Pero sinong Pangulo ang nagsabing, I take full responsibility? Siya lamang. Kaya doon sinasaluduhan ko si Presidente Duterte. Ma'am, bago si Partner Admar, yung mga tinuran ni Senator Ontiveros kay PRD, una-una, ikukumpara natin, abogado, piskal, si dating Pangulong Digong, mayor, nagpresidente, nag-congressman, nag-vice mayor,
Yung sa mga banat niya, ma'am, hinggil sa war on drugs, ano tingin mo, ma'am? Nagiging mabuti bang halimbawa itong si Risa Hontiveros sa mga nagnanais na maging senador come 2025 elections? Well, alam mo, mali kasi ang approach ni Kaayo eh, no? Bakit ko masabing mali? Unang-una, very emotional. Linalagyan niya yung emotions dun sa mga kaso. Oo, may namatay, oo, may nasugatan, oo, may nawalaan ng mahal sa buhay, pero hindi yun ang sum total na nangyari. Uulitin ko, sa lahat ng operasyon, minsan may sumasablay, walang perpektong operation. At yan ginawa na, plinanado yan ng mga pulis, no? Ang pangatlo, makikita mo talaga yung philosophical difference. Si Presidente Duterte nasa side ng biktima eh. Ayaw niyang magkaroon ng biktima. Si Senator Hontiveros nasa side ng kriminal. Oo, hindi pa adjudicated by the court, pero nanlaban, anong gagawin mo? So, makikita mo yung kanyang pananalita. Siguro ang challenge na lang kay Senator Hontiveros, ang tagal na rin naman itong advokasya niya. Kung talagang merong kaso, dapat na pailan. Yun nga ang tanong kay dating Senator Laila de Lima. Tama dun si Senator Estrada. Ikaw ay isa sa pinakamalakas, pinakamakapangyarihang kalihim nung panahon ni Presidente Aquino. Bakit hindi mo final? Ako, ang sagot ko doon, kasi it was a political narrative. Kailangan nila makadiscover ng dumi ni Duterte, dalhin sa national, kasi yung 2016 was a presidential campaign season. At yung naratibong yon very, very clear para magamit noong kanilang kandidato.